Makukulay, magagarbo at masasaya. Yan ang kadalasang makikita sa mga okasyong kagaya nito. Samut-saring mga karakter ang makikita mula sa mga popular na bagay ngayon, gaya ng online games, anime at iba pang pop culture trends. Ito ang mundo ng pagko-cosplay. Marami na ngayon ang nahumaling pasukin ang mundong ito. Isa na rito ang 52 taong gulang na si Oscar Santos Jr. na kamakailan lamang ay nakilala sa kanyang pagko-cosplay sa kabila ng kanyang edad. Itong cosplay ito, I am Admiral Russo Okita ng Space Battleship Yamato. Is a 1978 na ito, costume ito. Dati, in American style, is called the Star Blazer, pero hindi Admiral Okita tawag doon. His name is Captain Avatar. Yun, naman 1980s pa yun, yung IBC Channel 13. Yung cosplay ay shortened siya ng dalawang salita, costume tsaka play. So ibig sabihin ay transvestism siya. So ibig sabihin ay nagpapalit ng damit, umaangkop batay doon sa isang tauhan ng isang more popularly doon sa mga anime or cartoons in general, science fiction. Itinuturing ni Sir Oscar na sining o art ang cosplay. It's art eh. It's an art of ano yan, talaga, yung iba hilig talaga. This is your passion, this is your, ito ako eh. Ayon naman kay Professor Andrada ng UP, ang cosplay ay isang uri ng performance art. So, ibig sabihin ay nagkakaroon ng notion mo, performativity. Pinaperform mo yung emotions mo, pinaperform mo yung life mo as how you depict it based doon sa character, Taong 2022 lang nasubukang mag-cosplay ni Sir Oscar. Yung unang-una ko, siyempre, feeling, sabi ko sa sarili, igo mo na to. Pumasok ako doon sa Matsugi, bihis ako, hindi ko alam kung anong reaction mga tao. Unang ganyan, kaway rin siya. Kaya, meron isang tao gusto maludo, saludo niya ako. And happy ako. Meron silang, set pa picture, ganyan. Pero ganyan, okay. Meron isang Japanese, sumulodo ako, General Okita, ngayon nakita yan. Ang kaninang costume mong bagsik, ganyan, hindi, wala siya nakakikita ng gano'n. Suportado naman si Tatay Oscar ng kanyang mga anak sa pagko-cosplay. Una, nagsimula lang si Papa sa pag-attend ng conventions. Ayun lang yung nakikita ko, hindi ko pa nare-realize talaga yung importance ng cosplay nun. And then, nung in-invite ako ng friend ko, nag-cosplay kami lahat, pumunta kami conventions. And ayun yung first and pinaka-best moments ng life ko. Kamakailan lamang ulit ay napapansin ang muling pagtangkilik ng mga tao sa pagko-cosplay. Pero ang kulturang ito ay nag-ugat pa mula noong 1920s. Matagal na siya. Sa ibang mga studies, sinasabi nila na yung cosplay start siya ng mga 1950s, 1960s, Pero hindi, kasi nagko-cosplay na as early as 1930s, 1920s, sa North America, Dagdag pa ni Professor Andrada, nanggaling ang term na cosplay mula sa isang Japanese manga publisher na si Takahashi Nobuyuki. I think particularly dahil umattend siya noong 1984 ng isang convention na mga fans sa United States, kung saan nakita niya nagde-dress up yung mga fans. Dinedress up nila ay mga sci-fi na mga television shows, science fiction TV shows.
you really have to start from scratch. Like, everything is MPO, there's no wigs available. So, other cosplayers tend to use their hair, dye their hair, because it's really choppy, Lazada before. Lahat talaga makikita mo natural. Walang wig, walang makeup. Hindi uso nag-makeup dati. Ako lang ata nag-eyeliner dati. Maliit ang community, magkakilala kayo lahat. Magbabarikada kayo, madaling magka-tropahan. Sa unti-unting paglaki ng komunidad ng cosplaying, lumawak na rin ang abot sa mga taong nagkaka-interes sa kulturang ito. Ang totoo talaga yung anak ko na pinuntahan ko, pumunta doon sa, sinamahan ko na may cosplay pala doon. Then after that, nakita ko yung nagko-cosplay sila. Parang, okay to sabi ko. Ang ganda Yan. Yung parang nainggit lang ako Ito, parang, wow, this is fun, ganyan. Tapos, ito, sabi ko sa anak, baka sa on this, yan, magko-cosplay ako. Kasi sabi ng anak ko, ito, pamili ka kay, si Koday, saka si, ito, mas maganda to si Koday, bata. Sabi ng anak ko, no, ito, admiral kong bagay sa'yo. Bakit? Bagay sa'yo, matanda Yung edad ko, saka yung costume ko, yan ang yung tinama sa akin. Yan ang tinamaan ko. Ito yung bagay sa akin. Yung tatandaan ko, yan. Naghanap ako, research ako, ng gumagawa ng cosplay. Wala daw, renta. May nakita ko, from Pasig. Kailangan, sa Pasig, doon ako Then, after that, yung, okay ito Nung nakita yung costume na ito, okay ito, magandang quality nito. Ang pagsubok niya sa mundo ng cosplay ay di nalalayo sa bagay na pinagkakaabalahan niya sa buhay. Ang sining. I'm an artist. Cosplay is an art. Kahit hindi ka artist, kasi this is my passion Sabi nila, cosplay is an art. Pero saan niyo po ba natutunan mag-drawing? Namalan niyo po ba sa... Sa ama. Yung mga kapatid ko, marunong din, pero wala na yung powers niya. Sa akin ang powers. I was 1996, yan, nagsimula. Tinuruan ako ni, barkada sa Mac yun, hindi yung PC. Sa Makati, puro Mac. Sa mga malaki ahensya, puro Mac. Natuto din ako. Pasalamat ako sa kaibigan ko. Natuto din. Photoshop, yan. Lahat. Minsan, gumagamit ang freehand. Karamihan, poster. Gumagawa packaging. Yan, caricature, yan. Yan ang sideline ko. Packaging, yung caricature, mga advertising. Sa pangkaraniwang araw, alas 6 ng umaga ay naghahanda na si Sir Oscar para pumasok sa kanyang trabaho sa munisipyo ng Marikina. Dati ako graphic artist na pinalipat muna ako pasamantala sa sound system. Basta sabot din ko papasok. Depende sa government kung anong proyekto ni Mayor sa si Mama. Ngayon, ang routine ngayon sa mga events ngayon. Tulad ng medical mission, mga toda, yung pamimigay ng mga lupa, saka pailaw. Minsan pag walang trabaho sa bahay lang. Minsan naman pag wala lang tapos na yung trabaho, dito muna tatambay. Tapos naghahanap para merong schedule na hinihintay. Oy, Oscar, ganyan. Oy, kayo, punta kayo dito, merong isa pang schedule. Ganyan. Minsan umaabot kami ng 9 or 12, yan. Yan ang trabaho namin sa government. Bukod sa pagiging cosplayer, artist at government employee, siya rin ay isang normal na mamamayan ng Marikina, bilang ama, asawa, kapatid at anak sa kanyang pamilya. Gaano na po ang katagal na dito sa Marikina? Bata pa ako na, mga elementary, matagal na, almost dito na, 1971 1971 ako dito. Ang mga kapatid ko, mga probinsya, Tagurani, Bataan. Pero ako, dito ako sinila, 1971. Ano po ang katagal nagtatrabaho dito sa munisipyo? Magpa 4 years. Then, in September,
Pa 5 years na ako sa September. Yan po ulit lahat ng anak niyo. Tatlo. Yung isa, yung si Sander. Yung isa pinakamatangka si Steven. Ano to? 5'11". Bilang anak naman po, nakikita ko po si Sir Oscar as respectable father, loving father. Saka natutuwa rin po ako sa kanya na kahit papano, kahit sa edad niya, natutuwa ako na nare-relive niya yung childhood niya or yung mga gusto niyang gawin somehow sa buhay. Ang karakter ko susunod in July is Captain Harlock. Yan. Yan kung kilala mo to. Yan ang maging cosplay ko. Captain Harlock. Siya ang pirata ngayon. Yan ang pinaka 80s pa rin yan. 80s. Pirata. Hindi na ako ito. Pirata na ako ngayon. Okay. Sa araw na ito ay dadalo si Sir Oscar sa Ozin Fest sa Ayala Malls, Manila Bay upang muling makihalubilo bilang Admiral Okita sa mga kapwa dadalo ng okasyon. Po ba kayo kasama pag pupunta ng convention? Wala akong kasama. Kung kasi sumama or okay, wala man ang problema. Bisan ako lang pupunta. Punta doon at pauwi ako na naman mag-isa. Nasanay na ako na mag-isa. Usual. Kung gusto may kasama, walang problema. Wala yun sa akin. Doon ako magbibihis doon. Kasi, pag katulad ng weather na to, sa summer, ako init. Diyos ko, baka malusaw pa yung beauty ko. Ako bumalik mga 80s. Yan lang ang Kasi, nawawala yung nawawala yung puro modern na anime kasi na hindi pa na nakikilala ng mga kabataan. Ang masyo ko talaga, gusto ko ibalik mga 80s pa. Masayang nakisalamuha muli si Sir Oscar bilang Admiral Okita Juzo pagkarating sa convention. Sa paglilibot sa okasyong ito, ilang cosplayers at non-cosplayers ang nagbahagi ng kanilang pananaw sa mundo ng pagko-cosplay. Ang cosplay para sa akin is escape from reality. Kasi sa sobrang stress nga ng, sabihin natin para sa akin, yung pinaka-stress ng buhay sa akin at the moment is yung college na. Cosplaying is a way to express yourself and a hobby. So, hindi lahat pwede mag-cosplay kasi mahal or mahirap yung mga gumawa ng crafts, etc. So, Cosplay is honestly like, at first it was a hobby that really separated me from the rest of the world because I get really stressed out with work, with school back in the day, and it was like my escape because, you know, cosplaying is like cosplay and acting, so you kind of like, you're somebody else when you're in cosplay, right? Basically, it's for you to represent the person or the character that you want to cosplay or portray as with their emotion, syempre, and for fun na din, syempre. Para sa akin, ang isang pagko-cosplay, isa sa mga para mag-enjoy yung mga kabataan, ginagaya nila yung mga idol nilang cartoons character. Saka dito din na nakikita kung paano maging creative ang isang Pilipino sa mga suot, sa pagme-makeup. At napapasaya din nila yung mga tao na mga nakatingin sa kanila, nagpapapicture syempre. Para sa akin, ang pagko-cosplay ay walang age limit kasi yung pagko-cosplay parang kumbaga hobby yun di ba ang hobby? Wala talaga siyang parang age limit kasi basta nag-enjoy yung tao. Wala. So it's free for all, it's for everyone. Pero dapat may guidance pa rin kasi hindi lahat ng pino-cosplay pwede sa bata. And dapat may guidance ng mga nakakatanda na ito yung dapat na steps para ma-introduce yung mga tao to cosplaying kasi it's a whole new culture. No, of course not. But my age limit, for me, in my opinion,
walang age limit yung cosplay mismo, pero like some characters feeling ko talaga kailangan may age limit. I wouldn't want to see like minors cosplaying mature characters that yung like yung mga ginagawa na sa show is not really for kids. So like I've said po earlier, family bond, technically walang age. So pwedeng kahit aso nga rin nag-cosplay na rin, 'di ba? So not really. No. Cosplay is for all ages. It's just that for me, it's about dedication, about you want to cosplay this character, you want to act like the character. So for me, it just depends on your dedication. So cosplaying is limitless. Yung support ko sa kanya, parang na lang, bawa, may papakita siya sa akin. Sabi ko, galing, parang gano'n. Doon ko siya susuportahan. Tapos sasabihin niya sa akin, uy, meron akong bagong naiisip na cosplay. O sige, bahala ka. Ikaw may gusto niyan di ikaw yung masaya dyan di go. Talagang, if gusto niya mag-cosplay siya. Pero, wag niya lang i-ignore or iiwanan yung responsibilities niya. Wag niya lang din magsimula ng mga bagay na nakaka-apekto ng health niya pati sa ibang komunidad, lalo na sa cosplay community. It's a breath of fresh air, di ba? Kasi parang wow, di ba? Parang ang laki-laki ng generation gap ng mga cosplayers currently sa kanya, no? Pero actually, no, cosplaying, wala namang age ang heart for cosplaying, It's basically a labor of love, no? Kung siya ay nagko-cosplay ng ganito sa kasalukuyan, of course, pwedeng mag-follow suit na yung mga tao, yung iba na nasa age range ni Sir. Pero pwede din yung iba hindi, no? Dahil sa time constraints. Okay, eto, para sa mga yan, hindi yung walang age limit, walang hindi bawal, basta huwag kayong mahiya. Anong feeling maging cosplayer, ituloy mo. Huwag kayong mahiya kahit na PWD, kahit na ka sa kapansanan, kahit na ituloy mo yan. Yan ang pangarap mo. Sabi ni Buba, i-go mo na yan. Yun, totoo yan. I-go mo yan. Ako, i-go ko na to This is funny. This is my hobby, and this is my passion. Yan, basta don't stop. That's cosplay. Cosplay is for everyone. Yun. Sa pagpatuloy ni Sir Oscar sa pag-cosplay sa mga darating pang mga kaganapan, patuloy pa rin nauusad ang istorya ng isang ama, asawa, kapatid, kaibigan, at simpleng mamamayan sa likod ng patsada.